napakataba, overweight, obese. Mga mahalagang impormasyon. Sa nakalipas na mga dekada, ang obesity sa buong mundo ay patuloy na dumadami. Mas maraming namamatay na mga taong obese o napakataba compared sa mga taong kulang sa timbang. Nangyayari ito sa bawat rehiyon maliban sa ilang bahagi ng Asia at Africa. Noong 2020, halos umabot na sa 40 million ang mga bata na wala pang 5 years old na may sobrang timbang. Subalit, merong good news, kabayan. Maiiwasan ang labis na katabaan. Ang obesity ay isang kondisyong medikal kung saan naiipon ang labis na taba sa katawan na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan. Ang body mass index na higit sa 25 ay itinuturing na sobra sa timbang at ang higit sa 30 ay itinuturing na napakataba o obese. Ang body mass index ay isang pagsukat ng timbang ng isang tao na may kinalaman sa kanyang height o taas. Ang body mass index ay ginagamit ng mga healthcare professionals upang suriin ang mga taong sobra sa timbang at napakataba. Ayon sa mga eksperto, mahigit 4 na milyong tao ang namamatay bawat taon bilang resulta ng pagiging sobra sa timbang or obese noong 2017. Ang rate ng sobrang timbang at labis na katabaan ay patuloy na lumalaki sa mga matatanda at bata sa paglipas ng mga taon. Dati-rati, ito ay mapapansin lamang sa mga mayayamang bansa. Subalit ngayon, ang obesity o sobrang katabaan ay kapansin-pansing lumulobo na rin sa mga developing countries, lalo na sa mga syudad nito. Ang karamihan sa mga bata na sobra sa timbang ay nakatira sa mga umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas, kung saan ang rate ng pagtaas ay higit sa 30% na mas mataas kaysa sa mga mauunlad na bansa. Maaring na itanong mo, kaibigan, ano ang sanhi ng pagiging obese or sobra sa timbang? Maraming factors o dahilan ng obesity o pagiging overweight ng isang tao. Sinasabing isa na rito ay ang genetics, environment at iba pa. Subalit, ang karaniwang sanhi nito ay ang labis na pagkain at hindi sapat na pag-exercise. Kapag sobra ang iyong kinakain at kulang ka naman sa galaw, karamihan nito ay naiipon sa iyong katawan bilang taba. Ang ating kapaligiran o environment ay nakaka-impluwensya rin sa atin na mapanatili ang malusog na pangangatawan. Halimbawa, nahihirapan ang mga tao na maging mas aktibo at magkaroon ng pisikal na activities kapag walang mga park sa lugar, sidewalk, at abot-kayang gym. Maraming mga tao na walang access sa mga supermarket na nagbebenta ng abot-kaya at masusustansyang pagkain tulad ng mga sariwang prutas at gulay. Hinihikayat ng mga advertisement sa TV, billboards at magazines ang bumili ng mga hindi masusustansyang pagkain. Madalas nga, ang mga ito ay mga pagkain na may halong mataas na taba at matatamis na inumin. Ang mga taong obese o sobra ang timbang ay mas nanganganib na magkaroon ng iba't ibang problema sa kalusugan gaya ng hypertension, diabetes, heart disease, stroke, gallbladder disease, osteoarthritis, sleep apnea o hirap sa paghinga, iba't ibang sakit na cancer, depresyon, body pain, at kahirapan sa pisikal na aktibidad. Paano maiiwasan ang obesity at sobrang timbang? Magandang balita, ang sobrang timbang at labis na katabaan ay hindi nakakahawang sakit. Higit sa lahat, ito ay maiiwasan. Ang pag-iwas nito ay nagsisimula sa murang edad. Mahalagang tulungan ang mga kabataan na mapanatili ang isang malusog na timbang. Hikayatin ang iyong anak na subukan ang iba't ibang prutas, gulay at protina mula sa murang edad. Habang tumatanda sila, mas malamang na isama nila ang mga masusustansyang pagkain na to sa kanilang sariling dieta.
Kumain ng dahan-dahan at kapag nagugutom lamang. Hikayatin ang iyong anak na kumain lamang kapag nakakaramdam siya ng gutom at ngumuya ng mas mabagal para sa mas mahusay na panunaw. Limitahan ang mga hindi masusustansyang pagkain sa inyong bahay. Kung nagdadala ka ng mga hindi masusustansyang pagkain sa loob ng bahay, malamang nakainin ito ng iyong anak. Subukang mag-stock sa refrigerator at pantry ng mga masusustansyang pagkain at kumain lamang ng mga unhealthy snacks paminsan-minsan. Huwag kalimutan ang masaya at kapanapanabik na physical activities. Inirekomenda ng World Health Organization na ang mga bata at kabataan ay makakuha ng hindi bababa ng 1 oras na physical activities araw-araw. Limitahan ang paggamit ng TV, cellphone at computer ng iyong anak. Ang mga maraming oras na ginugugol sa pag-upo sa harap ng screen ay nangangahulugan na mas kaunting oras para sa pisikal na aktibidad at saktong oras ng pagtulog. Ang regular na exercise at saktong oras ng pagtulog ay mahalaga para sa isang malusog na pangangatawan. Alamin kung ano ang kinakain ng iyong anak sa labas ng bahay. Ang mga bata ay may maraming pagkakataon na kumain ng mga hindi masusustansyang pagkain sa labas ng bahay. Sa paaralan man, kasama ang mga kaibigan o habang ikaw ay nasa trabaho, hindi ka palaging naruroon upang subaybayan kung ano ang kanilang kinakain. Ngunit makatutulong ang pagtatanong. Para naman sa mga adults o mas nakakatanda, kumain ng mas kaunting processed foods at matatamis na pagkain. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagkonsumo ng mga processed foods ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng obesity. Maraming processed foods ang mataas sa taba, asin at asukal na maaaring maghikayat ng labis na pagkain. Habang kumakain ka nito, ay mas lalo kang madaling magutom. Kumain ng mas maraming gulay at prutas. Ang pang-araw-araw na rekomendasyon para sa pagkain ng prutas at gulay ay 5 hanggang 9 na servings bawat araw para sa mga matatanda. Ang pagpuno ng iyong plato ng mga gulay at prutas ay maaaring makatulong na mapanatiling sakto lang ang mga calorie at mabawasan ang panganib ng labis na pagkain. Ang pagsasama ng regular na physical activities sa iyong schedule ay mahalaga para sa pagpapanatili o pagbaba ng timbang bukod sa iba pang benepisyo nito sa iyong kalusugan. Kaya huwag kalimutang mag-exercise regularly. Kung wala kang budget para sa gym, pwede namang sa bahay, sa park, or kahit anong exercise na hindi kailangang gumastos pa ng malaki. Umiwas sa stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan at isipan. Ayon sa isang pag-aaral, lumabas na ang stress ay maaaring magdulot ng reaksyon sa utak na nagbabago sa mga pattern ng pagkain at nagiging sanhi ng pananabik para sa mga pagkain may mataas na calorie. Ang labis na katabaan ay maaaring lumala sa pamamagitan ng pagkonsumo ng labis na dami ng mga pagkain may mataas na calorie. Kaya kaibigan, bawal ang laging stress ha. Higit sa lahat, lagi nating tandaan, ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ang gumawa ng mga aksyon upang maiwasan ang labis na katabaan sa iyong pang-araw-araw na buhay ay magandang panimula. Maiiwasan ang obesity o sobrang timbang sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagbabago tulad ng pagkain ng tama at regular na exercise. Hanggang dito na lang muna kaibigan. Kung nagustuhan mo ang videong ito, paki-like, subscribe at share na rin sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa muli!